Nagbago ng posisyon ang Turkiya sa digmaan ng Rusya at Ukraine. Nagbibigay si Erdogan ng malamig na pagsusuri sa digmaang ito at sinasabi niyang hindi siya masyadong naniniwala na matatapos agad ang digmaan sa Ukraine. Dagdag pa niya, masama man ang balita, kailangan tanggapin. Sinabi rin niya na hindi kayang tulungan ng Europa ang Ukraine sa ekonomiya habang panahon. Sinabi ito sa isang panayam sa Fox News at inulit ng maraming media. Dito, kailangan nating maintindihan na hindi ito pagsuko kundi babala na maghanda para sa mahabang laban. Sa ganitong konteksto, inihain ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Verkhovna Rada ang isang panukalang batas tungkol sa pagpapadala ng mga unit ng sandatahang lakas ng Ukraine sa ibang mga bansa, partikular sa Turkey at United Kingdom. Ibig sabihin, ang ilang mga sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine ay ipapadala sa Turkey. Hindi ito tulad ng may sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine na pupunta sa Turkey para lumaban o suportahan ang sandatahang lakas ng Turkey. Hindi, normal lang ito bilang legal na batayan para sa pagsasanay, pagsubok at serbisyo ng hukbong dagat ng Ukraine. Binibigyang diin ko sa ibang bansa ito. Sarado ang mga kipot, may digmaan at naghahanda ng mga barkong pandigma ang Turkey para sa atin. At habang nagpapatuloy ang digmaan sa atin, ang sandatahang lakas ng Ukraine kasama ang mga Turko ay naghahanda at handang bumuo ng hinaharap na hukbong dagat ng Ukraine. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi, ika-23 ng Setyembre ngayon sa kalendaryo. Ngayon, talakayin natin ang paksang ito ng direkta, walang paligoy-ligoy. Ano ang sinabi ni Erdogan? At ano ang kinalaman ng pagpapadala ng mga sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Turkey? At gaano katotoo ang posisyon ni Trump? Bago tayo magsimula, please mag-subscribe, i-like ang video, at mag-comment sa episode na ito. Makakatulong ito maipromote ang video sa YouTube. Kaya, ano nga ba ang inaalok ng opisina ng Pangulo? Simulan natin sa pahayag ni Vladimir Zelensky. Malinaw na nakasaad sa card ng panukalang batas. Hanggang kansilahin ang batas militar, maaaring ipadala ang mga sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Turkey at Britanya. Kung isasalin mula sa burokratikong wika, dapat maglingkod at sanayin ang barko at tripulante hanggang perpekto sa lugar ng Polygon Pabrika, kasama ang mga kasosyo mula sa NATO. Pinapalakas ng mga minesweeper at punong himpilan ng dibisyon ang kakayahan nila sa digmaang may mina kasama ang Royal Navy. Ganito ang karaniwang gawain noong malaking digmaan. Sa ngayon, hindi natin mapapasok ang ilang barko sa Dagat Itim. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit. Pero kailangang magsanay ang hukbong dagat ng Ukraine. Bakit Turkey at ano ang koneksyon dito? Alam nyo, ang pagpasok ng Turkey sa digmaan, kumbaga. Pero sa totoo lang, ang Turkey ang gumagawa ng corvette program para sa hukbong dagat ng Ukraine. Ang Hetman Ivan Mazepa ay itinayo sa Istanbul. Naglalayag na ito sa dagat para sa mga pagsubok. Naglabas na ang hukbong dagat ng Ukraine ng ilang larawan ng corvette na ito. Lumilitaw ang tanong, saan dapat ayusin ang barko at saan magsasanay ang crew? Siyempre, doon sa may access sa tagagawa, stand, base at testing ground. Hindi ito pagpapakilala, kundi teknolohikal na proseso. Pagpasa ng sistema, pagsubok, pag-ipon ng oras ng operasyon, pag-ayos ng pyesa, pagtapos ng warranty issues, at iba pa. Mas mabilis ito kaysa magpadala ng komisyon sa Europa. Bakit hindi na lang dalhin dito ang barkong ito at hayaang dito mag-ensayo ang hukbong dagat ng Ukraine sa halip na ipadala pa sa Odessa? Kasi, simula 2022, istriktong ipinatutupad ang Montreux Convention. Tinawag ng Turkey na digmaan ang pananakop ng Russia sa Ukraine at isinara ang mga kipot sa mga barkong pandigma ng mga kasaling bansa. Tanging exception lang ang pagbalik sa basehan, alam ito ng lahat. Sa pagsasalin sa ating paksa, ang mga bagong unit ng barkong pandigma ay hindi makakapasok sa Dagat Itim. Dahil lang gusto ko. Ibig sabihin, sa Turkey ginagawa ang mga korbeta, nasa Britanya ang minutral na puwersa at doon naiipon ang karanasan. Dahil dito, ipinapadala ang mga sundalo ng Soviet Union isa sa Turkey at Britanya. Mahaba ang digmaan kaya dapat aktibo ang panlabas na ugnayan, hindi lang sa papel. Pero bakit Britanya? Anong koneksyon dito ng mga taga-teatro? Kasi kung wala tayong kontramina na operasyon, parang mawawala sa atin ang export insurance, maayos na galaw ng mga convoy at patawad, maayos na ekonomiya pagkatapos ng digmaan. Ipinapakita na ng Royal Navy ng Britanya ang mga barkong Ukranyano sa Portsmouth na nangangahulugang may pagsasanay doon at handa na ang mga barko. Sumusunod lahat sa pamantayan ng NATO.
proseso, gawaing headquarters, komunikasyon, at pamantayan. Ito ang tinatawag na paglilipat ng kakayahan, hindi ng frontline. Kailan darating ang panahon na lilinisin ang itim na dagat mula sa basura na tinatawag na mga Ruso? At kung ano ang iniwan nila pagkatapos nila, ay itong mga taong ito. Hindi na magsisimula sa umpisa ang mga sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraina. Magiging espesyalista agad sila sa mga barkong ito. Darating ang panahon na papasok sila sa itim na dagat at dumaong sa Odessa. Balikan natin si Erdogan. Hindi man maganda ang sinabi niya, pero tapat naman ito. Sabi niya, duda siyang matatapos agad ang digmaan at hindi habang buhay makakatulong ang Europa. Siyempre, pwedeng ituring itong malamig na paligo para sa mga nakikinig na umaasa sa bawat ulat at naghihintay ng himala sa loob ng isang buwan. Lalo na para sa mga naniwala na kayang tapusin talaga ni Trump ang digmaan. Sa totoo, senyales ito na ang Ankara ay naglalaro ng mahaba at praktikal na laro. Isinara ng Turkey ang mga kipot ayon sa Montreux Convention. Ito ay malaking dagok sa kakayahan ng Russian Federation na magmaniobra ng barko sa Dagat Itim. Gumagawa ang Turkey ng mga korbeta para sa Ukraine at pinananatili ang infrastruktura para hindi tayo mag-aksaya ng oras sa papeles sa lohistika. Iyan ang katotohanan. Malalim ang pagkakasangkot ng Turkey at kahit may digmaan, tuloy pa rin ang kanilang mga proseso. Ngayon, isang mahalaga pero di komportabling punto. Kapag sinabing inililipat ang sandatahang lakas ng Ukraine sa Turkey, hindi ito tungkol sa pagpapadala ng brigadang panlupa sa ibang front, kundi ukol sa hukbong dagat at pagsasanay. Ang korbeta ay ginagamit sa anti-submarine, missile, electronic warfare, at pagbabantay ng komunikasyon. Ito ay ang kwalifikasyon ng tripulante na hindi tumataas sa mga briefing kundi sa aktual na paglalayag sa dagat, sa mga totoong aberya, sa mga normal na aksidente, at iba pa. At kung ginagawa mo ito malapit sa tagagawa, nakakatipid ka rin ng pera na kailangan ngayon para sa pagtatanggol ng Ukraina. At inihahanda mo na ang tripulante para kapag may pagkakataon, makabalik sila sa Ukranyanong daungan gamit ang korbeting ito. At tungkol sa mga minesweeper na nasa Britanya, mas madali pa, Britanya, Britanya, Britanya. Sobrang pinapalakas nila tayo pagdating sa anti-mina na usapin dahil ito ang kanilang larangan at interes. Napakapalad ng Britanya sa ligtas na lohistika ng butil at mahahalagang kargamento mula itim na dagat. Sa pahayag ng Britanya, parang walang emosyon ang pagkakasulat. Dumating ang 2 barko sa Portsmouth para tapusin ang paghahanda at gawing ligtas ang itim na dagat. Dahil ito sa magkatulad na interes, nagkakaroon ng practice ang ating mga tao, nagsasanay ng pagkakatugma ang mga Briton, at nakikita ng mga kumpanya ng siguro ang tunay na dinamika. Alam nilang kapag natigil ang digmaan, may mga taong agad mag-aayos ng kaayusan sa Dagat Itim. May legal na balangkas na sa Ukraine para dito. Nagbago na ang mataas na rada ng mga kaugnay na batas. Sa ilalim ng batas militar, ang desisyon tungkol sa pagpapadala ng mga unit sa ibang bansa ay ginagawa ng Pangulo kasabay ng pagsumite ng panukalang batas para aprubahan ng parlamento. Ibig sabihin, hindi ito lihim na diplomasya, hindi ito gray na sistema, kundi isang malinaw na proseso. Sa ilalim ng prosesong ito, parang inilalabas na ngayon ang isang partikular na kaso. Ang crew ng korbeta ay papunta sa Turkey, ibig sabihin, ang grupo ng Minotral at ang headquarters ay papunta sa Britain. Ang kwento ay umiikot sa simpleng aral. Hindi dapat maghintay ng perpektong sandali na biglang bubukas ang kipot at magiging mabait ang dagat. Dapat nating tanggapin na kontrolado ng Turkey ang Bosphorus at Dardanelles base sa Montreux Convention. Pabor ito sa atin dahil mas kaunti ang reinforcement ng Black Sea Fleet ng Russian Federation. Dito, ang mga korbeta ay inilulunsad sa pinagawa nila at ang mga minesweeper ay sinasanay sa kinaroroonan nila. Ang punong himpilan ay gumagana kung saan maaaring tipunin ang mga kasosyo at mga instruktor. Mahalaga ang partisipasyon ng Turkiya sa pagbuo ng lakas pandagat ng Ukranya. Habang nagpapatuloy ang digmaan, binubuo pa rin ang hukbong dagat ng Ukranya. Iyan ang napakahalaga. At sa huli, nang sabihin ni Recep Tayyip Erdogan na hindi magpakailanman makakatulong ang Europa, ito ay babala. Hindi pa anyayang sumuko. Mag-focus kayo sa industriya, sa mga tao, at sa mga pangmatagalang programa. Panukalang batas sa pagpapadala ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Turkiya at Britanya. Ayon sa lohika, palakasin ang presensya kung saan tinatayo at sinasanay ang hukbong dagat ng Ukraine. Oo, kahit may makipagtalo sa mga salita, alam nyo, habang si Ivan Mazepa ay nag-iipon ng oras malapit sa Turkiya, pinapakinis naman ng ating mga minesweeper at mga Briton ang mga pamamaraan.
Ang pagtatrabaho para sa tagumpay ay simple. Kadalasan nangyayari ito sa labas ng ating hangganan. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments, mag-subscribe, i-like, at pindutin ang kampanilya. Yun lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!